namatay si Daddy, still trying to establish contact and relationship with him. Pero ang nangyari is wala pa rin. In vain pa rin nangyari. Kapitan sa barko ang ama ni Agong. Lumaki siyang halos walang ama. Dahilan sa palagi itong umaalis. Narinig lang namin siya through cassette player. Mas madalas ang sulat lang. Bagamat malayo at sa tuwin ay wala sa piling ng pamilya, pilit pinupuna ng ama ang kanyang mga pagkukulang sa mga anak. Pag dumadating si Daddy, sa naaalala ko, gigisingin niya kami sa balbas niya. So, paggising namin, masaya na kami. Expecting na yung regalong sinulat mo, nandun, dala niya. Meron kaming bonding moment si Daddy na hindi ko siya makakalimutan. Sa paglaki ni Agong, isang responsibilidad ang iniatang ng kanyang ina sa kanyang balikat. Ikaw magiging man of the house since wala ang dad mo. Ang authority is nasa'yo. Nagpatuloy ang ganitong sistema sa kanilang pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay may namumuong tampo sa puso ni Agong. Nag-start yung resentment ko noong sa dami ng mga request kong mga toys na hinihingi ako tapos hindi pinapadala. Walang dadalhin or iba ang dadalhin. Ang tampo sa ama ay nauwi sa galit nang siya ay nagpinadala. Ang nakikita ko lang noon is parang darating lang siya, mag-uutos. Kasi he's a captain, marami siyang mga tauhan sa barko, utos na utos. Pati kami namamanduhan. Parang there's a conflict of authority. Darating siya, okay. Nandiyan na pala si Daddy. Ganun siya, magugulat na lang kami, nandiyan na siya. So, very casual. Kasabay sa pagdaan ng panahon, ang galit ni Agong sa ama ay nauwi sa pagkamuhi hanggang sa ito'y nagmistulang isang matibay na pader sa pagitan nila. Sa gitna ng kanyang pangungulila sa pagmamahal ng sariling ama, isang kaibigan ang nagpakilala kay Agong sa ating Ama sa Langit. Mahirap ang paghahanap ng relationship, especially kay God noon. Kasi hindi ko alam makikonnect sa Kanya as a father siya. Hindi ko alam eh. Nagpatuloy si Agong sa kanyang relasyon sa Panginoon hanggang siya ay makapag-asawa at magkaroon na rin ng sariling anak. Noon din naisipan ng ama na magretiro na sa pagbabarko. Umuwi na si Daddy. May sakit na siya. Diabetes. Ginagrab ko yung opportunity na pag uuwi ako sa amin, mag-uusap kami. Pero somehow, ako na yung nakakaramdam ngayon ng pagkalayo. Parang hindi ko na siya ma-reach. No? So, ako yung gumagawa ng paraan. Ngunit ang matibay na pader sa pagitan nilang mag-ama ay mahirap nang tibagin. Hindi ako makapag-penetrate. So parang nare-realize ko na ang layo-layo ko na sa kanya. Nang nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang ama, Pinag-pray ng pastor yung dad ko and napatawad niya yung sarili niya. And the best thing is he accepted Jesus. maligaya na sana si Agong sa ginawang pagtanggap ng ama kay Hesukristo. Ngunit naroon pa rin ang tila mataas na pader sa pagitan niya at ng namayapang ama. Yes, I was able to forgive him. No? Pero dito lang. Sa utak lang. Hanggang sa sumapit na ang tamang panahon, kailangan ng tibagin ang pader. Napunta ako sa Malaysia for an interior design job na hinire ako ng isang company doon. First 2 weeks, happy kasi everything's new. Ngunit sa paglipas ng mga araw, After 2 weeks, slowly, yung depression, homesickness, nagki-creep in na. Iniisip mo yung pamilya mo na nasa Pilipinas, especially yung baby mo, 7 months and 8 or 7 to 8 months old. Umiiyak na ako noon gabi-gabi. Pero there was this one night na hindi ko makakalimutan. Ito yung nagpe-pray ako and at the same time nagpapatugtog ako ng music.
And then this music na Somewhere Over the Rainbow, tumugtog, nag-play. Ito pala yung nararamdaman ng daddy ko noong maliliit kami. Nakita ko ang ginawa niyang sacrifice para sa buong pamilya. So that night, I was liberated from the pain and tapos yung galit na meron sa akin. I'm sorry, Dad. Ngayon, naiintindihan na kita. Kinabukasan ay isang bagong umaga ang inihanda ng Panginoon. May rainbow. So parang sinasabi ni God na na-break na yung wall. Ngayon ay nagbago na ang pagkilala niya sa kanyang amang namayapa na. Hero siya. I know, even though without my biological dad, nandyan si God as my father. Now, I can establish a father and son relationship.